Kung talaga may malasakit ka sa mga ganong tao, kaya magtataniman kayo, huwag ganun karae. Para hindi masira. Tsaka hindi, isa pa, yung nag-comment sa atin na taga Mindoro, yung kanyang na-experience. Tanungin mo yung mga nagtanim ng kalamansi. May subscriber ko taga Mindoro. Na sila dumidirekta po sa palengke, laki ng kinikita na sa kalamansi. Tanungin mo, baka isa lang yung pinagtanungan mo, pangit. Dapat tanungin mo lahat ng mga may kalamansin tanim sa Mindoro. Yung nagsipag unang nagtanim. Ako, 30 taon na ako nagtatanim ng kalamansi. Hindi pa naman ako nasiraan ng kalamansi dahil hindi nabili. Tsaka hindi. Kung hindi na mabili ang kalamansi, ay marami dito, mga nagpatay ng kalamansi, nagtanim ulit ng bago. Bakit nagtatanim lagi ang mga tao kung hindi na mabili ang kalamansi? Sabihin, may pakinabang, may kita. Kung halimbawa tatay, hindi ka kumikita, magtatanim ka pa kaya? Magtatanim ka pang, kaya ka nga nagtatanim, gusto ng pakinabang. Kung hindi ka nakikinabang, bakit magtatanim, papaguri mo yung sarili? Ang kalamansi, ayun niya, yun siguro. I-invite niya rin ako rin doon, kaya lang minsan di ako maharap, mga siguro, mas maganda pagkakuan. Sa susunod, puntahan natin. Timing na lang natin. Tapos pero isang nagpapa-schedule dito naman sa sa Guagua. Pampanga? Oo. Hindi doon sa dati. Kung talaga may malasakit ka sa mga ganong tao, kaya magtataniman kayo, huwag ganun karae. Para hindi masira. Tsaka hindi, isa pa, yung nag-comment sa atin na taga Mindoro, yung kanyang na-experience. Tanungin mo yung mga nagtanim ng kalamansi. May subscriber ko taga Mindoro. Na sila dumidirekta po sa palengke, laki ng kinikita na sa kalamansi. Tanungin mo, baka isa lang yung pinagtanungan mo, pangit. Dapat tanungin mo lahat ng mga may kalamansin tanim sa Mindoro. Yung nagsipag unang nagtanim. Ako, 30 taon na ako nagtatanim ng kalamansi. Hindi pa naman ako nasiraan ng kalamansi dahil hindi nabili. Tsaka hindi. Kung hindi na mabili ang kalamansi, ay marami dito, mga nagpatay ng kalamansi, nagtanim ulit ng bago. Bakit nagtatanim lagi ang mga tao kung hindi na mabili ang kalamansi? Sabihin, may pakinabang, may kita. Kung halimbawa tatay, hindi ka kumikita, magtatanim ka pa kaya? Magtatanim ka pang, kaya ka nga nagtatanim, gusto ng pakinabang. Kung hindi ka nakikinabang, bakit magtatanim, papaguri mo yung sarili mo? Nagastusan mo. Parang kumuha ka ng batong pinakpok mo sa ulo. Kaya nga naghahanap tayo ng mga bagay na pananim sa lupa, nakapakipakinabang. Dahil ako, dinanas ko yung nagtatanim ako ng gulay, sari-saring gulay na pwede tumubo sa katumana. Pag dumating yung kalamidad, bumaha. Back to zero. Mag-aararo ka na naman. Ayun, tanin ko lang ng panibago. Ngayon, wala ka ng puhunan. Kakalabuhin mo, nagsosolo ka. Kumalawang yung trabaho mo. Bago ka makayari mag-araro, matigas na yung panaararo. Pagbalik mo sa naararo mo na, mahirapan ka na magduro para matamnang pa uli. Ganyan na magiging buhay ng magsasaka pag gano'n ang pagtatanim. Ngayon, nakakita nga kami ng mas mahina. Ito pinupromote namin. Ngayon, marami na kagaya ng edad ko. Hanggang ngayon, nakikinabangan pa sa tumana. Nakakapagtrabaho pa. Kung kagaya nung dati, sa pag-aararo. Kung tanawin mo makikita ninyo ako, makakatalawin nyo, hindi ko na kaya bumuntot sa araro. Pero malakas pa rin ang katawan ko. Dahil sa kalamansi na iniinom. Kaya nga nang ma-interview natin si Brother Soren, nagturo pa tayo nung yung benepisyo na gagawa ng kalamansi. Kaya yun po masasabi natin doon sa ating nagbabasa atin na wag nang i-promote ang kalamansi. Ikinalulungkot ko, mapapahiya kayo. Dahil yan po ang ating pong vlog, ang Kalamansi Trivia. Siguro tatay, pagka nagsarado na siguro kalamansi, baka sarado na rin tayo. Hindi, tuloy-tuloy pa rin ang tangkilik ng tao sa kalamansi. At saka hindi makakahinto Tanong sa akin bakit makakahinto ka. Sa dami nagtatanong at saka nagpupunta rito na gusto makapag-inquire ng kalamansi. Bakit mapipigilan yung mga tao gusto magtanim ng kalamansi? Kaya nga. Kaya siguro, kung ikaw naiirita, baka hindi mo na kailangan manood ng aking pong channel. So, baka na lang manood pag kung naiirita ka doon sa aking pag-deliver ng pullas, pagpupuan ng kalamansi, pagpupromote, bahala ka na. Makapag-promote ko pa ng sakit sa katawan mo, kawawa ka naman. Ayun lang masasabi natin doon po sa nagbabas po sa atin sa kung pinipigilan tayo. Okay lang. Hindi kami nagagalit sa'yo. Tayo naman po. Kanya-kanya naman po tayo. Baka nagmamalasakit yung araw sa mga tao na mabibigtima sa pagkitanim ng kalamansi. I-promote mo, tutulong mo sa kanila. Yung may sarong mas higit pa ka mo ipapalit. Mas higit sa kalamansi. Na mas kikita. Baka meron siyang mas kilala, mas alam. Mas magaling dyan. I-promote niya. I-promote mo. Kung makita namin maganda, itutulungan ka pa namin. Yun. Promote natin.
Eh, baka gusto niya promote yung palay. Eh, marami na nagbablog ng palay. Oo. Oo. Ay, iba nga, nagagalit nga sa atin na yung mga nagpapalay eh. Baka daw palitan na raw ng kalamansi yung palay nila. Hindi mabubuhay ang kalamansi sa palaya. Kaya nga eh. Malay mo hindi na lang yung palaya nasa bundok. Yung hindi na mangyayari ka ako yung gano'n Pero talaga pagka palaya niya sa patag, hindi mabubuhay ang kalamansi. Pero yung ibang mga nagpapalit ng kalamansi sa palay, ay hindi naman namin pipigilan yun. Eh, kung gusto nila yun. Karapatan nila yun. Karapatan nila yun. Kung ano yung gusto nila tanin. Tsaka lupa nila tinatanong. Hindi man lupa ng iba yun. Ganun yun. Paano pa mga katribya? Ganun na lang po. Doon po sa mga nagbabas po sa atin. Pagpalaya po nawa kayo ng Panginoon. At yun naman po, lalong tumitingkad naman po yung ating channel kapag ka po meron naman pong ganyan. Kumaga sa pelikula, pag walang contribute, Oo. hindi maganda yung pelikula. At least nakikita ninyo po yung katwiran. Nalalaman po ninyo kung ano ba yung nagiging dahilan, bakit kailangan po kami mag-promote ng kalamansi. Ayun, kaya namin commercial tayo eh. Para pwede ka manawagan sa kamag-anakan mo. Ikaw mo lang dyan, ayun. Yan. Kamusta po sir yung lakad ninyo? Daw nakasama ng kahapon. Ay, okay lang. Ay, ano, may biglang emergency na ano, hindi rin ako natuloy. Kinontak ko na hindi ako makapupunta, hindi naman nag-reply ka agad. Pero tinext mo hindi ako makararating. Ay, taga Sambales yun. Ay, Sambales. Castillejo. Lima. Lima. Yung taga Sambales yun, sa Maynila kasi nang gagaling. Maluwang din kalamansi. Pagkano, isa-set na lang natin ang ano. Sige po. Iaaga natin. Kilala kayo, baka si Ma'am LB. Sa may Castillejo Castillejo. Meron siyang matanda sa kabata, 1,200 yung kalamansi. Kalamansi. Yun niya, yun siguro. I-invite niya rin ako rin doon. Kaya lang minsan di ako maharap. Mga siguro, mas maganda pagkakuha. Sa susunod, puntahan natin. Timing na lang natin. Tapos meron siyang nagpapa-schedule dito naman sa ano, sa Guagua. Pampanga? Oo. Hindi doon sa dati? Hindi, iba naman to. Bago naman siya. Bago, oo. Ayan yung hakot pagka set ka ako natin. Yung bang tuloy order. O-order sila tapos kamukha nung ginagawa natin. Papaliwanag, seminar. Mas maganda kasi yun eh. Kahit mga 5 lang sila na sabi ka ako, walang problema kahit 5-10. Basta kung sino yung interesado, di isang Saka bago gamitin para at least alam po nila yung mga idea. Ngayon, ano po yung mga bago ngayon dito sa ating na ito? In-adjust ko yung micronutrients niya. Kung baga sa dati ang nakatimpla ron sa mababa lang. Mas tinaasan ko para mas lalong mat-trigger yung Total kakayanin pa naman ng budget. Yung microbial tsaka yung probiotics. Sa microbes medyo nagdagdag tayo. Nagulat nga ako nung nilagay ko parang alang isang linggo biglang merong lumabas ko sa Nabulaklak. Matandang puno pa ng kalamansi yun. Hindi, ito, yung mga seedling, ibig sabihin, tama pala na pag tinigang ng konti, yung hindi kailan masyadong matagal, pag binasa. Totoo po yun. At saka nilagyan ng pataba natin. Ay, maganda duda ko, hindi abutin ng isang linggo. Meron ng bubugkil, meron ng bulaklak. May sisibol ng maliliit. Kaganda kasi noon, matataba yung bulaklak noong natin ito. Iba kasi na mabulaklak, maliliit lang. Kung baga sa kung kumpleto ito ng vitamins kung baga sa vitamins ng ng tao to. May kinalaman yung tinitimpla ko sa sentrum. Kung magay vitamins, malakas ang pagkatawan. Kakaunti, pero kumpleto, marami. Baka hindi lang 16 issue nakatimpla rin. Maganda kasi niyan, lumalakas yung katawan noong kalamansi. Anong halaman. Kaya ako sa loob ko talagang kaya habang gumagawa ako kada season, tinitignan ko yun. Pero siguro baka mag-ano na ako ito, mag-stop na ako. Mag-stop siya dahil okay na yung timplada niya. Kasi nakita ko sa binili ko maganda eh. Dati-rati, puno ito ubos na. Kaya yung gagawa ko yung pang-stock sa tagulan. Pang-stock? Oo, kasi obligado yun, pang second cropping. Pang second cropping, mahirap yung... Totoo po yun. Kasi maagad po yan. Sa dami po natin na nakakapanood bang nagre-request Yung bang pa isa-isa sa isang araw may bibili. Ayun niya. Ano naman yun, padagdag, di naman pagbuwas. Ayun niya. Importante dyan yung mga kinukuhanan yung materyales. Dito sa Piñaranta, kilala ko nung ni
Ano, si Christian ba? Oh, yung Kristiyano po. Hindi ginamit niya, nakadalawang balik. Tapos nagpunta ng Tarlac, bibili ng grass cutter. Nagpapabili yung yung kamag-anak ko eh. Ng organic din. Kaya lang dalawa lang testingin daw eh. Sakto-sakto. Sisisi ka ako ba't dalawa lang pinabili? Dapat kaya mo, marami na. Ay, yung iba, mga pa rin eh, tamang paduda pa rin eh. Oo. Tsaka hindi, makikita mo nila yung epekto niyan eh. Doon sa palay, tsaka doon sa kalamansi. Yung approve na sa Kapyaw yung pinagtitinda ng patabaro na yun eh, kambal yun eh. May kaganda ron nung Nung gusar po noong pataba. Ang maganda pala ron, total, sa Kabyolan din naman yun, pwede nating puntahan yung palay nila pagka mas maganda, nakasapo na. Para makita natin. Sige po. Ikuha natin, shoot natin sa video. Ayun yung gumamit ng mga organic. Para mas, yun na, first time ito. First time niyang gumamit. Gumamit. Kasyahan sila rin sa sa resulta ng abono. Abono. Ginamit nila sa inbred, hybrid, gano'n. Meron tanim, may sabog. Kumbaga, kompleto yung kanila, kumbaga, doon makikita nila yung pagka-verde niya, saka yung ganda ng katawan ng palay. Tapos yung isa nagpunta dito, hindi na nga nakabalik. Meron isang taga San Jose, sibuyas naman yun. Puti at saka pula. Yun ang ginamit naman nila. Oo, yung pinagtatawanan nga raw sa Kasi organic daw yung gamit. Hindi kasi yung mga ibang gumagawa nga ng pataba sa gawin na yan. Kung mga mahinang tumalak. Kung nadali ka ng fake na pataba. Sabi sa kanya. Alay ko sa gusto ko kung gumamit ito kasi kabisado ko to, di ginamit niya. Ngayon yung mga kahanggan niyang sibuyas na triple 40 ng gamit, naiiwan daw. Naiiwan? Oo, di nakita nila yung pagbabago. Kaiba. Titingin-tingin sila. Paano, kung laan pa lang pinalagyan na, pagka yun, bago mag-harvest yun, tsak namang i-schedule natin yung puntahan natin, ma-interview. Sige po. Yung maganda kasi marami sibuyas kasi sa party yun yung naniwala sa akin doon sa sibuyas. Na nakita niya na maganda naging epekto, kaya ginamit niya. Alam naman masamang tumisting. First time po niyang gumamit? Nitong pataba rin. Itong pataba na ito. Magaganda yung mga ma-interview natin. Tapos yung natatanda mo yung bumili ng pulyar sa atin sa Pura. Sa Kapura. Pwede rin natin puntahan yung palay at saka mais. Pagka mag-harvest. Yun yata yung nauna yung gumanday palay niya sa kapitbahay niya. Yun. Saka bumili pa siya ng pulyar. Tapos yung mais niya, ibarawantina. Para doon sa mga katabi niya na synthetic. At least akita niyo yung pagbabago. Yung mga kapitbahay niyo, titingin-tingin na lang sa kanya. Kaya yun, pag yun na napuntahan natin, mga ilan lang naman yun. Sige po, pag ako schedule na lang din po. Ayan po, update lang po natin si Mr. Marvin dahil doon po sa marami pong mga nagpapa-schedule sa kanya. Kaya alam po, iba po malalayo, di na rin po mapuntahan. Talagang hilong-talilong din po yung ating kasama. Misa pagka-available naman po tayo, sumasama po tayo para at least pagka mayroong kalamansi, matulungan natin ating mga kababayan sa pag-aalaga naman po ng kalamansi. Kaya kapartner na rin po natin itong ating abono na kung saan po ay ang ganda po ng epekto dito po sa ating kalamansi. Paano po yan? Maraming salamat po. Thank you. Sige po. Check na rin tayo.